Good day everyone, I am Hazel P. Mercado from Bised English 1D, and in this video, I will explain the first language acquisition to help inform both parents and teachers. So let's start with a question. Have you ever wondered how the children learn to talk? So mapapaisip tayo kung paano nga ba natutong magsalita ang mga bata at paano ito nagsimula. So when a child is born, they did not know how to speak yet. And according to John Locke, the human mind is a tabula rasa. So meaning to say, it needs experience in order to learn. That's why language does not develop all at once. So hindi agad fluent ang isang bata, unti-unting nade-develop ito habang natututo siya mula sa paligid niya. So why it matters? Understanding language development is important for parents and teachers because it serves as a guide in teaching children properly. So, kung naiintindihan natin kung paano nade-develop ang language, mas magiging patient tayo at mas alam natin kung anong appropriate na ituro sa mga bata. To have a better understanding, let's talk about the different theories of first language acquisition. So, the first one is the cognitive theory by John Piaget. So, in this theory, mauuna muna yung pag-iisip ng bata bago sila magsalita. So, ibig sabihin, hindi agad nade-develop ang language. Nade-develop ito habang natututo at nag-iisip yung bata. So, kung ano lamang yung naiintindihan nila, yun lang din yung kaya nilang sabihin. And habang mas dumadami yung nalalaman nila o nauunawaan nila, mas nadadagdagan din yung mga words na naggamit nila. So, for example, hindi kayang sabihin ng bata yung salitang yesterday kung hindi niya pa alam yung concept ng time. And mahalaga rin yung cognitive skills like object permanence, categorization, symbolic thinking, dahil nakakatulong ang mga ito sa language development. And for parents and teachers, kailangan talaga na i-match or itugma yung mga activities sa kaya lamang ng bata at naiintindihan nila. The second theory is the nativist idea. So according to this theory, children are born ready to learn language. So, ibig sabihin, natural na sa bata ang pagkatuto ng wika kahit wala pang formal teaching. So, kahit walang nagtuturo sa kanila ng mga grammar rules, natututunan pa rin nila kung paano ito gamitin ng tama. So, hindi lang sila basta-basta gumagaya sa mga naririnig nila, may sarili na silang kakayahan para ma-develop ang grammar. So, for example, kahit wala namang nagturo sa kanila ng grammar rules, natututo sila ng magsalita ng maayos habang lumalaki sila. Para naman sa parents and teachers, mahalagang tandaan na may natural ability na ang bata sa language and ang role natin ay suportahan sila sa pamamagitan ng tamang exposure at pakikipag-usap araw-araw. And lastly, the interactionist approach. So in this approach, mahalaga ang interaction sa language development. Natututo yung mga bata kapag sila ay nakikipag-usap, nakikipaglaro, and sinasagot ng mga tao sa paligid nila. And through that, mas nade-develop yung kanilang language skills. So, may mahalagang role din yung mga parents and teachers dahil ang mga bata ay tumitingin at gumagaya sa kanila. So, through modeling and scaffolding, tinutulungan natin ang bata na matutong gumamit ng tamang salita at pangungusap. So, for example, kapag sinabi ng bata na dog run, instead na diretsong itama, pwedeng sabihin ng adult na yes, the dog is running fast. So, sa ganung paraan, natututo yung bata habang tuloy pa rin yung usapan. Now, let's proceed to the stages of language acquisition. The first one is the pre-linguistic stage. It is from 0 to 12 months. So, sa stage na ito, hindi pa gumagamit ng mga word yung bata, pero natututo na sila ng language through sound. So, makikita natin dito yung crying, cooing, babbling, and sa mga tunog na ito, unti-unti na nilang napapractice ang language. So, for example, kapag ang bata ay nagsabi ng ma, or ba, nag-experiment lang sila ng mga tunog na naririnig nila sa paligid. So for parents and teachers, it is important na kausapin, kantahan, at laging mag-respond sa bata kahit pa ito ay hindi pa nagsasalita. So sa ganitong paraan, mas natutulungan natin ang kanilang language development. Next one is the holoprastic stage from 12 to 18 months. So sa stage na ito, ang bata ay gumagamit ng isang salita to express the whole idea. And kahit isang salita lang, may malinaw na itong meaning. For example, kapag nagsabi yung bata ng milk, ibig sabihin gusto niya ng gatas. Simple as that. And dito natin makikita na mas mahalaga yung meaning kaysa sa sentence form. And para naman sa teachers and parents, mahalaga na i-expand natin yung sinasabi ng bata naturally. For example, kapag sinabi ng bata na mama, pwedeng sagutin na yes, mama is here. This help the child learn more words in a natural way. Next is the two-word stage from 18 to 24 months. Sa stage naman na ito, nagsisimula ng pagsamahin ng bata ang dalawang salita para mas malinaw nilang maipahayag ang gusto nilang sabihin. For example,
like mommy, go, more, juice, or daddy work. So kahit hindi pa kumpleto yung grammar, no, malinaw na ang meaning ng sinasabi ng bata. And makikita rin natin na may tamang word order na nasusunod na nagpapakita na unti-unti nang nade-develop yung grammar sa kanilang isip. So for parents and teachers, no, mahalagang i-encourage ang conversation para mas ma-expand yung kaalaman ng bata. So iwasan ng sobrang pagko-correct para hindi sila matakot makipag-communicate o magkamali dahil ang error ay parte ng kanilang pag-grow at pagkatuto ng language. And lastly, the telegraphic stage from 2 to 3 years old. So dito naman, nagsisimula ng magsalita yung bata gamit yung mga important words. So for example, sinasabi nila ng daddy, eat rice, no? Kahit kulang pa sa grammar, no? Naiintindihan naman natin yung gusto nilang sabihin. And ibig sabihin, no, nag-aaral na sila kung paano bumuo ng sentence. And minsan, nagkakamali sila sa grammar, pero normal lang ito and sign na natututo sila. And for parents and teachers, no, mas okay na ulitin yung sinasabi ng bata sa tamang paraan. Tulad ng, yes, daddy is eating rice. Hindi kailangang pagalitan o pilitin para ma-encourage silang magsalita pa. After learning how language develops at different stages, mahalagang alam ng parents at teachers kung paano i-guide ang bata. Talk often, dahil natututo ang bata ng bagong words sa simpleng usapan. Next is listen patiently, para maging confident silang magsalita. Next is expand the child's speech by modeling the correct sentence naturally. So, we need to avoid na palagi natin silang kino-correct at wag natin silang i-compare sa ibang bata dahil magkakaiba yung bilis ng kanilang language development. After discussing the theories, stages, and role of adults in language development, mahalagang tandaan natin hindi pare-pareho ang bilis ng pagkatuto ng bawat bata. Kaya bilang parents and teachers, no, support, interaction, at patience talaga ang pinaka-importante para tuloy-tuloy at natural ang language development ng mga bata. That ends my presentation, and I hope this helped you understand how children acquired their first language. Thank you for listening.